At even yung nakita mo natin yung pagtaas po ng presyo ng petrolyo. Ano? So, unahin ko na, no? Bagong Supreme Leader ng Iran, si Mojtaba. Mojtaba Khamenei, anak ng yumaang Supreme Leader ng Khamenei, ay nahalal bilang bagong Supreme Leader ng Iran. Nanumpa siya sa ipagpapatuloy ang mga pulisya na kanyang ama kasama ang paghihiganti sa US, Israel dahil sa pagpatay sa kanyang ama. At ayon po dito, tugon ng Iran, ay naglunsad ang Iran ng mga missile o drone strike laban sa Israel at ang mga kalahok po, no, kabahagi po ang Middle East, ang Bahrain, ang kasama po ang naglunsad dito yung Estados Unidos, Israel, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Kasama po ang Bahrain, kasama po ang rehon ng Kurdish at ang Iraq, at ang kasama rin po dito yung Qatar, Egypto, Jordan, and Hamas at grupo ng Palestinian. Ito po kumampi na po sa Israel. At ang tugon po dito ng Iran, naglunsad po sila ng mga missile o drone strike laban sa Israel at mga kabahagi po ng Middle East na bansa. Ang kaalyadong bansa ng rehiyon ay tinarget ng pag-atake ng mga critical at infrastruktura kasama ang pagpasalidad at langis ng mga base militar ng mga Middle East country. Tugon ng Israel, naglunsad din sila ang Israel ng airstrike laban sa mga target ng Iran kasama ang mga base militar ng mga pasilidad ng gobyerno at nanumpa si punong Ministro Benjamin Netanyahu na patuloy na target ang nuclear program at mga kakayanan ng militar ng Iran. At dadako naman po tayo sa nagbabagang balita patungkol po sa ating pagtaas po ng petrolyo sa Pilipinas, ano? At tumaas na rin po ang mga dolyar, ano? At ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ng ekonomiya ay pinagtibay ng House of Representatives sa dalawang panukala upang matulungan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. Ang panukala ay nagpapahintulot kay Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang suspindihin ang bawasan ng fuel excise taxes at suspindihin ang mandatory biofuel blending. Layunin nitong protektahan ang mga Pilipino mula sa shock ng presyo sa langis at patatagin ang ekonomiya sa gitna ng mga tensyon sa Middle East. Ang kapangyarihang ibinibigay ng Pangulo ay mananatili hanggang Desyembre 31, 2028. Tiniyak ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa publiko na ang gobyerno ay gumagawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo na binabanggit na ang mga inusiya upang matiyak ng sapat na supply ng gasolina at pagkain. Ang administrasyon ay nag-eksperimento at gumawa ng mga paraan upang palawakin pa ang tulong ng subsidiya ng mga apektadong sektor at malapit na sinusubaybayan ng bago-bagong international sa merkado ng langis.